Ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magagandang katangian si Ken, hindi ko rin siya matututuhang mahalin. Kahit anong gawin mo. Kaya sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mong bayaran namin? Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo na may kuya ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong abusado. Tinulungan mo lang at lahat, ikaw pa ang minamasama. Ganito po ang naging karanasan ni May sa ating dulang sa kanyang panahon. Heto yung 17,000 na hinihiram mo, Kuya Danny. Dinagdagan ko na rin ito ng 3,000 para meron kayong panggastos. Bali, 20,000 lahat ito. Uy, salamat, May. Ken, sabi ko na nga ba, hindi niyo ako bibiguin eh. Ang babait niyo talaga. Kuya, dapat lang natulungan ka namin. Dahil kapatid ka ni May. At saka, ikaw yata ang dahilan kaya nagkatuluyan kami nitong maganda kong asawa. Sabi nga pala ni Ken, Kuya, huwag mo na raw bayaran yan. Huh? Ang asikasuhin mo na lang ay mapalago yung bubuksan mong negosyo para makabangon kayo. Salamat ulit sa inyo. Mami! Daddy! Oh, Jane, bakit? Gusto ko po sanang dulin itong tablet ko pag namasyal tayo. Okay lang po ba? Huwag na, anak. Para ma-enjoy mo yung mga place na pupuntahan natin. Uy. Okay po. Ang ganda naman ng tablet na yan. Di ako magugustuhan yan ni Junior ko. May, Ken, Kaya, baka naman pwedeng hingin ko na lang yan. Po? ha? Pero, Tito Danny, sa akin po ito. Pasalubong ni Daddy. Ibibili ka na lang nila, Jane. Bigay mo na lang sa akin yan. Kaya ka naman nilang ibili ng mas maganda pa dyan eh. Pero, Anak. Sige na. po, Ibigay mo na lang yan sa tito mo. Ibibili na lang kita ng iba. Oh, ayan ha. May panggastos na tayo. May puhunan pa sa online business na gusto mong pasukin. Oo nga. At may pang-inom pa kayo ng barkada mo. Dahil bukod sa sinobrahan mo ang hiningi mo sa mag-asawa, aba, dinagdagan pa nila. Utak lang yan. Ano ba? At saka marami naman silang pere. Hindi nila ito ikahihirap. Pero nakahiya pag nalaman nila yung mga ginagawa mo. Nasa abroad pa man si Ken, tinutulungan na tayo ng kapatid mo. Dahil nga natanggap ka sa trabaho. Ngayon naman, binigyan ka pa ng malaking halaga. Tayo lang naman na nakakaalam nito eh. Siguro naman, hindi ka magsusumbong dahil para sa atin din itong ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sana, Danny, mukhang ano na yung paglalasing. Kaya ka naalis ang mga naging trabaho mo dahil dyan. Makitid ang utak ng mga naging boss ko. Hindi marunong makinig sa katuwiran ko. Tao. Libangan ko lang naman ito eh. Kaya ikaw, huwag mo silang gayahin. Huwag mo akong pakialaman. Oh, Ken, eto na yung merienda natin. Uy, sarap niya na. Ginatan. Luto ko yan dahil alam ko magugustuhan mo. Tara na, kumain na tayo habang mainit pa. Oh, sige. Si Jane. Meron na akong naitabi para kainin niya pagdating galing sa school. Oh, kumusta naman yung grocery natin? Ayos naman. Malakas. Kaya hindi ako nanghihinayang na hindi na bumalik pa sa abroad. Ay naku, talagang hindi na ako papayag na umalis ka pa, ha? Sapat na naman yung kabuhayang naipundar natin. Ito na lang ang ating palalaguin. Opo, misis. Naalala ko, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yung kuya ko, tumawag na naman.
Wala na raw silang makain ng pamilya niya. At malapit na rin maputulan ng tubig at ilaw. Ganun ba? Oo. Di bigyan natin ng groceries. Tulungan na rin natin sa ilaw at tubig. Nakakaawa naman kung mapuputulan sila. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Para naman kasing umaabuso ng kuya ko. Bakit mo naman naiisip yun? Ay, noon pang tinutulungan na natin sila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makabangon. Hindi makahanap ng trabaho. Malay natin, baka mapalago niya ang online business na binuksan niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya. Kaya nga masaya kami ni May, Jonathan. Dahil maganda ang takbo ng mga negosyo naming mag-asawa. Hey. Lalim ng buntong hininga mo, ah. Anong problema? Yung tiyan ko, yung nagpalaki sa akin. O bakit, may sakit ba? Wala naman. Lagi ko rin silang tinutulungan. Kahit nung nasa ibang bansa pa tayo. Kaso nabisto ko eh. Kaya pala sila nagigipit dahil lulong sila sa sugal ng mag-asawa. Ha? Oo, kinausap ko sila ng maayos. Na huwag naman ganun. Dahil masamang libangan niyang sugal. Babaon ka niyan sa hirap. Abay, nagalit pa sa akin eh. At katakot-takot na sumbat ang sinabi nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kapatid ni May. No. Matagal na rin namin tinutulungan. Sabi ni May, pakiramdam niya, parang sumusobro na yung kuya niya. Sabi ko naman, bigyan namin ng chance. Baka naman this time, makabangon na siya sa negosyong binuksan niya. Nakita niyo na ba ang business niya? Alamin niyo rin yun. Dahil baka nga inaabuso na kayo ng mga tinutulungan niyo. Eto na ang kape mo. Bakit parang inis ka? Papaano po? Lasing ka na naman kagabi. Sa halip na asikasuhin mo yung online business na sinalihan mo, wala! Nakatenga lang yung mga product mo. Tuloy hanggang ngayon, kapos pa rin tayo. Pati pambayad sa school ng mga anak natin, wala ka maibigay. Naku. Oo nga pala. Bayaran na nga pala ng matrikula ng mga bata. Wala mo. Pupuntahan ko si Ken mamaya. Siya naman ang hihingan ko ng pera. Ano? Dani naman, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Matagal na tayo umaasa sa kanila. Remy, wala akong dapat ikahiya sa kanila. Kapatid ko si May. At yun namang si Ken, malaki utang na loob nun sa akin. Hindi niya makakatuluyan si May kundi dahil sa akin. Torpe yun si Ken eh. Hindi pa gwapo. Kaya kung hindi ko siya tinulungan sa kapatid ko, hindi siya tatanggapin nun. Pero mali pa rin na samantalahin mo ang utang na loob niya sa'yo. At saka isa pa, hindi naman sila nagkulang. Tumigil ka nga. Babayaan mo lang ako sa diskarte ko. Wala si Ken, Kuya Danny. Ah? Dinalaw yung mga biyanan ko. Ay, sayang naman. May sasabihin sana ako eh. Bakit ano ba yun? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kasi, alam mo, May, walang-wala na kami. Kaya sana... Hihingi ka ng tulong. Oo, sana eh. Kumusta na ba yung online business na binuksan mo? Ano nang balita doon? Wala ka man lang naikukwento sa amin. Ano naman eh, hindi pa kumikita. Napapagod na nga ako sa kaasikaso eh, pero wala pa rin eh. Talaga? Kaya pala kahit isang post mo tungkol doon, wala ako nakita. Kuya, sana naman, tigilan mo na yung paglalasing. Para makapokus ka sa pagbangon nyo. Sino makatindila nagsabi sa'yo na naglalasing ako? Hindi ko ginagawa yun. Galing ako sa inyo kahapon.
At narinig ko yung pag-uusap nyo ni Ate Remy. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Kuya, walang buting maitutulong sa'yo ang paglalasing. Ang hirap sa'yo. Minsan ka lang nakatulong, ang dami mo na sinabi. Alalahanin mo dahil sa akin kaya kayo nagkatuluyan ni Ken. Minsan? Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magandang katangian si Ken hindi ko rin naman siya matututuhang malin kahit na ano pang gawin mo. Sana naman, wag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mo pang bayaran namin Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo nang may kuya ka! Dami na nainom ko. Doon sa bahay ni Pare Merto. Buti na lang. May pera siya. Kaya nakatoma kami ng gusto. Kaya lang, naantok na ako. Dito na lang ako matutulog. Di na ako papasok sa kwarto namin ni Remy. Di ako, bubungangaan na naman ako. Pag nakita lang lasing ako. Dito na lang ako matutulog. At nagtalo pala kayo ng kuya mo habang nasa probinsya ako ni Inay. Hindi ko na kasi natiis na hindi sabihin sa kanya. Lahat ng narinig ko sa pagtatalo nila ni Ate Remy. Pinayuhan ko rin siya. Nasabi ko, tigilan na yung alak para makapokus siya sa pagbangon nila ng pamilya niya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya pa ako. Sabi lang niya yon dahil mainit ang ulo niya. Dahil nga nabuko ang mga ginagawa niya sa atin. Kinahiya ako sa iyo dahil sa ugali ng kapatid ko. Asawa mo ko, May. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Mami? Daddy? Oh, Tumawag po si Tita Remy sa phone. bakit? Bakit daw? Si Tito Danilo po. Oh. Nasa gasaan. Ano? Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! May... Salamat dumating kayo. Ate Remy, kumusta na si Kuya? Hindi pa siya nakakamalay. Ang sabi ng doktor, kailangan daw magising na siya para masabing ligtas na siya sa panganib. Ano ba nangyari, ate? Bakit nasa gasaan siya? Nakakahiyaman sa inyo. Suga pa kasi sa alak yan si Danny. Yan ang dahilan. Kaya madalas siya matanggal sa mga pinapasukan niya noon. Kagabi, nag-inuman sila ng barkada niya si Merto. At sabi ng mga nakakita, natulog daw sa kalye si Danny. Kaya nahagip ng humagibis sa motor. Nakita ba nila yung plaka nung nakasagasa? Tumulong ba? Hindi. Hindi. Tinakasan ng asawa ko. Kuya, kumusta ka na? Eto, masakit pa ang katawan. Kasalanan ko naman Kung hindi ako nagpakalango sa alak, hindi ako madidisgrasya. Kuya. May, pasensya ka na. Kayo ni Ken. Inabuso ko ang kabutihang loob niyo. Patawarin niyo sana ako. Marahil niloob ng Diyos na mangyari ito para magbago na ako ng lubusan.
Masaya ako. Dahil namulat ka na sa mga pagkakamali mo, kuya. Asahan mo, tutulong pa rin kami para makabangon kayo. Biyaya ng Diyos ang mga taong tumutulong sa atin. Ngunit sana naman, huwag natin silang abusuhin upang huwag mawala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pinagtangkaan ako pagsamantalahan ng kaibigan ninyong awas! Si Mang Pablo! Ano? Dahil sa pag-aalala ko na sabihin niya may sakit kayo, sumama ako sa bahay niya. Sa pag-aalala ko sa inyo, muntik na ako mapahamak! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahanga-hanga ang mga kabataang kahit napabayaan ng magulang ay nananatiling matatag. At kahit mahirap ay pilit na tinatahak ang tamang landas ng buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, may notice of disconnection na po tayo sa tubig at ilaw. Bakit sa akin mo sinasabi yan, Lisel? Wala naman akong pera. Yang ama mo ang kausapin mo. Mas malaki kita niyan. Bakit ako tinuturo mo, Mirna? May trabaho ka rin naman. Ay, natalo ako sa sugalang kagabi, kaya wala na akong pera. Mapuputulan tayo ng ilaw at tubig pag hindi po yun nabayaran. O, Tiago, narinig mo yon. Huwag mo munang bigyan ng pera yung babae mo sa Biros ng ilang araw. Bayaran mo muna yung tubig at ilaw natin. Bullshit ka! Bakit mo ba ako pinakikilaman, ha? Hindi ko naman pinakikilaman yung pagsusugal mo. Lintik na ito. Nay! Nay! Huwag na po kayo magtalo! Ako na po magbabayad ng ilaw at tubig natin. Ay, totoo ate. Oo, Lisel. Nakasweldo na ako kahapon sa fast food na pinapasukan ko. Ay, salamat naman, anak. Hindi na tayo mapuputulan ng tubig at kuryente. At hindi tayo pagkikismisan ng mga walang magawa dito sa ating lugar. Wala kasing kwenta tong ama nyo eh. Puro bisyo iniintindi. Tay! Walang yaka! Bakit nyo naman po sinampal si inay, tay? Madaldal kasi ang nanay nyo. Mapagmalinis. Sakit na. Akala mo walang bisyo. Samantalang halos hindi na nga siya kumain dahil sa kasusugal niya. Ikaw na babae ka, ha? Tigilan mo na ako! Sa susunod na daldalan mo pa ako, sisipain na kita! O, bakit hindi ka pa natutulog, Lisel? Hating gabi na. Hindi ako makatulog ate. Naisip ko yung buhay natin. Doon pa lang naiisip mo. Diba, ang mga magulang, gabay ng mga anak. Pero, bakit ganun yung mga magulang natin? Ayaw nila tayong gabayan. Ayaw ba nilang maabot ang mga pangarap natin? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong mo. Pero ito ang alam ko. May isip na tayo.
Alam na natin ang tama at mali. At kahit mali ang nilalandas ni na Inay at Itay, dapat sikapin pa rin nating matahak ang tamang landas upang maabot natin ang ating mga pangarap. O paano kaya mangyayari yun? Tulad natin, oh. Paano tayo makakatapos ng pag-aaral? Ikaw nga, hindi ko nga nakapag-college dahil nagtrabaho ka na agad para matugunan mo yung mga pangangailangan natin. Mangyayari yun. Hindi man tayo magabayan ng mga magulang natin. Ang Diyos ang tutulong sa atin para magtagumpay. Walang problema sa akin, paring Tiago. Kahit dumito ka. Uy, salamat, paring Pablo. Akala ko tatanggihan mo ko eh. Hindi ko magagawa sa iyo, Andre. Malakas ka sa akin eh. Teka, bakit nga ba ayaw mo umuwi sa inyo? Ah, Ilang araw ka na ikamo wala doon. Oh, tiyak hinahanap ka na nila. Lalo na yung maganda mong anak. Ang ibig kong sabihin si Vanessa. mo silang maghanap. Basta ang gusto ko, walang makikialam sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Talagang hindi kita pakikialam, Andre. Sanggan dikit tayo. Sige na, Vanessa. Iuwi mo na itong dala kong grocery sa inyo. Kahit pa paano, makakabawas ito sa mga gastusin mo. Marami na akong utang na loob sa'yo, Albert. Kakahiya na. Ipinasok mo pa nga ako sa fast food na pinagtatrabahuan ko ngayon. Masaya ako matulungan ka. At alam mong dahilan. Mahal kita. Yun na nga eh. Ayokong samantalahin ang kabutihan mo. At lalong ayoko rin paasahin ka dahil wala pa sa isip ko tungkol sa pag-ibig. O sige. Kung talagang wala pa sa isip mong bagay na yan, hindi kita pipilitin. Pero sana, hayaan mong tulungan kita. Kahit bilang kaibigan mo man lang na nagmamalasakit sa'yo. Ilang araw na pong hindi umuwi si Itay, Nay, ah. Ano ngayon? Nay! Asawa niyo siya. Di ba kayo nag-aalala? Anong klase ba siyang asawa? Wala namang kwenta. Nagsisisi nga ako kung bakit siya pinakasalan ko eh. Alam mo ba kung bakit ako naging sugarol? Dahil pag nagsusugal ako, nakakalimutan ko yung mga pagtataksil niya sa akin. Huwag mo nang alalahanin nung walang ngayon yun. Baka may bagong kalandian. Sige na, alis na ako. Kanina pa ako hinihintay sa sugalan ni na Aling Ibiang. Diyos ko. Hindi ko po alam kung paano magbabago ang mga magulang ko. Pero kayo po, kaya niyo silang pagbaguhin. Pakiusap po. Liwanagin niyo po ang kanilang isipan. Kailangan po namin sila, Diyos ko. Halika, ganda. Vanessa, pasok ka, pasok. Salamat po. Sandali ha, kukuha ko ng makakain natin. Ay, hindi na po. Busog ho ako. Nasaan ho si Itay? Sabi niyo sa akin kanina nung nasa lubong niyo ako sa daan eh. Narito siya sa inyo at may sakit. Oo. Kaya po sumama ako sa inyo dito. Narito nga ang tatay mo. Dito siya sa akin tumutuloy. Pero wala siya rito ngayon eh. Ho? Eh bakit kayo nagsinungaling sa akin? Inosente ka nga talaga. Ginawa ko yun para sumama ka sa akin. Mang Pablo? Alam mo, matagal na kitang type.
Matagal ko nang gustong mapa sa akin ka. Uuwi na po ako. Hindi Aray maaari. po! Ay! Makakauwi ka lang pagkatapos ng gagawin Bitiwan natin. yung kulang niya kayo. Sama niya! Wala akong pakialam kahit anong sabihin mo. Mangyari lang ang gusto ko. Ay, huwag niyo akong malikanayan! Tinamaan mo yung ano mo eh. Kailangan makalis na ako dito! Yun po nangyari, Inay. Salamat na lang. Nakatakas ako sa kanya. Pagkasipa ako sa kanyang ari. Ang walang iyang Pablong yun. Irereklamo natin siya sa mga pulis. Ngayon din. Ah, nangyari dito. Bakit ko umiyak, Vanessa? Mabuti naman. Umuwi ka pa. No, Mirna, hindi ikaw ang kausap ko. Dapat ako sumagot dahil ako ina. Ngayon ako, makaalis na nga lang. Pinagtangkaan mo ako pagsamantala ng kaibigan niyong as! Si Mang Pablo! Ano? Dahil sa pag-aalala ko nang sabihin niya may sakit kayo, sumama ako sa bahay niya. Sa pag-aalala ko sa inyo, muntik na ako mapahamak! Hayop ka, Pablo! Tama na. Pre, patawad. Natukso lang talaga ako sa anak mo, kaya ako nagawa yun. Ang sabihin mo, ahas ka! Mahilig sa laman! Tama. Pre. Huwag mo akong tawagin, pare! Mula ngayon, hindi na kita kaibigan, gago! Pre. Mamang pulis, kulihin niyo ng walang yan. Sige, sige. Bago ko mapatayan! Oo, tama na, tama na. Vanessa! Lisel! Bayali na kayo! Handa na hapunan! Nagluto ako ng sinigang sa bayabas. Ha? Eh, Nay? Totoo po ba ito? Ha? Kayo nagluto? Ay, oo naman, mga anak! At mula ngayon, lagi ko na kayo ipaghahanda ng mga pangangailangan nyo. Talaga po. Nay? Patawarin niyo sana ako sa mga pagkukulang ko, mga anak, ha? Natauhan ako dahil sa nangyari sa iyo, Vanessa. Salamat naman po, Nay. Kung ayaw magbago ng tatay niyo, pahala siya. Pero ako magbabago na para sa inyong mga anak ko. Ate, ang saya-saya. Oo nga. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Tutulungan ko po kayo para maitaguyod ang buhay natin. Tay? Oh, bakit ang dami niyong dala? Ay, oo nga. Isang sakong bigas at mga groserya. Para dito sa bahay lahat yan, Vanessa. Birna. Tiago? Patawarin niyo ako. Mahabang panahon ko kayong pinahirapan ang pamilya ko. Tay! Wala akong pinahalagaan kundi ang sarili kong hilig. Sana hindi pa huli ang lahat. At matanggap niyo pa rin ako. Oo naman, Tiago. Ako man, namulat na rin sa aking pagkakamali. Birna. Salamat po, Diyos ko. Dininig niyo rin ang aking panalangin. Ang mabuting anak ay kanyang kinalulugdan. Dinirinig ang bawat panawagan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor,
Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. At ako, hindi ba ako bahagi ng pangarap mo? Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong makontento. Gusto mong maabot ang rurok ng tagumpay. Sukdulang lokohin mong asawa mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga lalaking labis ang kabaitan. Kahit mali na ang kabiyak, nagagawa pa rin pagpasensyahan ito. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Elson sa ating dunang sa kanyang panahon. Department manager na pala ngayon ang asawa mo, Elson. Oo, Kuya Randy. Eh, bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako dahil nagtagumpay na naman siya. Pero nalulungkot din kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Di ba 3 years na kayong kasal? At manager na siya ngayon. Siguro naman, tama na yung mga panahong pinagbigyan mo siya. Anong gagawin ko, Kuya? Hindi ka usapin mo. Sabihin mo na panahon na para anak naman ang bigyan nyo ng pansin. Paano kung hindi siya pumayag? Ikaw na tao ka, oh. Negative ka agad yung iniisip mo eh. Papayag yun. Napagbigyan mo na siya eh. 3 years ka nang naghintay. Ang ganda talaga ng misis ko. Sexy pa rin kahit na 3 years nang may asawa. Kasi mahusay kang mag-alaga. At saka wala pa tayong anak. Kaya hindi nasira yung figure ko. Na-promote pa ako sa trabaho ko. Han, siguro naman maaari na tayong mag-baby ngayon. Total natupad na ang pangarap mo. Department manager ka na sa company nyo. Gusto mo nang magkaanak tayo? Matagal na. Pero hindi ko sinasabi sa'yo dahil gusto kong tumupad sa pangako ko sa'yo na 3 years bago tayo mag-anak para may time ka pa rin maabot ang pangarap mo sa iyong trabaho. Kasi... Napagbigyan na kita. Sana naman ako ang pagbigyan mo ngayon. Tama naman ang manugang ko, anak. Matagal na niya sinunod ang gusto mo. Tsaka isa pa 30 anyos ka na sa 1 taon. Baka mahirapan ka nang magkaanak niyan. Hindi naman po. Yun nga ang isang office mate ko eh. 34 years old na nung mag-anak na. 40 na siya ngayon. Nakatatlong anak pa sila. Hindi pare-pareho ang mga babae, Nancy. Teka nga, hanggang ngayon ba? Ayaw mo pa rin magkaanak? Nanghihinayang po kasi ako sa career ko eh. Kung mahihinto ako sa trabaho. Tsaka masisira ang figure ko. Nancy, pambira ka,
Successful ka naman. At saka maaari mo namang ibalikan dati mong katawan kapag nakapanganak ka na. Pero, Mami... Anak, huwag mong sagarin ang asawa mo. Abay, baka mainip yun. Maghanap ng anak sa iba. O ano, gusto mo yon? Hoy, Nancy. Ba't di mo ginagalaw yung meriendang hinihanda ako? Ayaw mo ba niyan? Hindi naman. May iniisip lang ako. Ano? Problema? Si Elson. Ayaw na mag-control. Hmm? Ayaw na rin mag-condom. Talaga? O di laging may fight? Naku, naiinis nga ako eh. Ayoko lang ipalata sa kanya. You mean? Ayaw mo pa rin magkaanak kayo? Oo. Pero hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. Aba, may paraan. Kung talagang ayaw mo pa. Paano kung magalit siya? O di wag mo ipaalam sa kanya. Hayaan mo siyang maniwala na payag ka ng magkaanak kayo. Hindi pa rin kayo makabuo? Oo, Alan. Ang bagal nyo naman. Ilang buwan na mula nung tumigil kayo sa pagkokontrol, di ba? Oo, pero naniniwala ako na makakabuo rin kami. Masipag naman kami. Pare, ano kaya kung subukan mo sa iba? Ano? Malay mo, sa iba ka nakatakdang magkaanak. Alan, problema yung tinuturo mo eh. Baka magkahiwalay pa kami ng asawa ko kapag ginawa ko yan. At saka kasalanan yan. Kaya ayoko, pare. Napasyal kayo, Mami. Abay, isang buwan ka lang hindi dumadalaw sa akin eh. Kaya ako na nagpunta rito. Naisip ko nga, baka buntis ka na. Kaya nahihirapan ka na maglalakad. Oh, Mami naman. Hindi pwede mangyari iniisip niyo. Bakit naman hindi? Nagpipilso ako. Ha? Pero hindi alam ni Elson. Nancy, niloloko mo ang asawa mo sa ginagawa mo. Hindi pa po ako handang maging ina, Mami. Marami pa akong pangarap na gustong abutin. At kailan ka handa? Sa 1 taon. Oo. Ano? Ka ng hindi ka makasagot. Dahil kahit next year, ayaw mo pa rin. Anak, hindi tama yan. Hindi maaaring ikaw na lang ang nasusunod sa inyong dalawa ng manugang ko. Ihinto mo na ang paggamit ng pills. Mami naman. Yak nasasama ang loob sa iyo ng asawa mo kapag nalaman niya yan. Elson, may problema ba tayo? Kasi mula pa kanina dumating ka, matamlay ka na. Halos ayaw mong magsalita. Hindi ka rin sumabay sa akin maghapunan. Sanay ka namang hindi ako kasabay kumain, di ba? Kasi madalas, makaka-opisina mong kasama mo. At dahil sa pakikisama mo sa kanila at sa galing mo, naabot mo ang mga pangarap mo. Bakit ka ba ganyan magsalita ngayon? Ano bang problema? Sabihin mo. Hindi yung dinadaan mo ako sa paninig. Gusto mong malaman kung anong problema? Ikaw ang problema? Ha? Bakit mo ako niloko? Maaga akong dumating. Kaya narinig kong pag-uusap niyo ni Mami Elma. Elson! Bakit mo ko pinapaniwala sa isang kasinungalingan, Nancy? Buong akala ko magkakaanak na tayo sa pagkakataong ito. Hindi naman pala eh. Dahil gumagamit ka ng pills. Elson! Elson, I'm sorry.
I'm sorry. Kasi naman, gusto ko, pag nag-anak tayo, naabot ko na ang mga pangarap ko. At ako! Hindi ba ako bahagi ng pangarap mo? Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong makontento. Elson, Gusto mo maabot ang rok ng tagumpay, sukdo lang lokohin mo ako na asawa mo. patawad, Elson. Patawarin mo ko. Siguro nga, kulang pang pagbibigay ko. Kaya sige, pagbibigyan kita. Abutin mong mag-isang rorok ng tagumpay. Elson! Elson, sandali! Mag-usap pa tayo! Elson! Baga na, Elson. Dito na kita pinatulog kagabi. Para hindi sa kung saan ka pa magpunta. Nakainom ka pa naman. Salamat sa concern, kuya. Kapatid kita. Kaya ayoko may masamang mangyari sa'yo. Tumawag nga pala kagabi si Nancy. Sabi ko, dito na kita pinatulog. Uuwi ako ngayon. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Bakit? Ano balak mo? Iiwan ko muna siya para makapag-isip siya ng gusto. Malaman niya kung anong talagang gusto niya sa buhay. Sayang naman yung pagsasama niyo kung mawawasak. Hindi ko naman siya gustong hiwalayan, kuya. Bibigyan ko lang siya ng pagkakataong makapamili. Mami, buti dumating na kayo. Ano ba nangyari? Tumawag ka na umiiyak. Pinapunta mo ko rito. Bakit ba? Narinig pala ni Elson yung pag-uusap natin kahapon. Galit na galit siya. Sabi ng katulong namin, kinuha raw niya ang lahat ng mga gamit niya. Kanina wala pa ako. Ito na nga ba inaalala ko eh. Kasi naman anak, dapat sinunod mo na siya. Dahil matagal ng panahon ka rin naman niyang pinagbigyan. Naalala ko pa nga noon, ikaw to mapilit na pakasal kayo. Dahil ayaw mo na ikaw mong mawala siya sa'yo. Sinunod naman niya ang gusto mo. Pero bakit ngayon? Nagawa mo pa siyang lukuhin. Nagsisisi na nga po ako, Mami. Ayoko po. Ano pa gagawin ko ngayon? Oh, yan. May tumatawag sa cellphone mo. Si Kuya, Baka asawa mo yan, sagutin mo. Kuya Randy ito. Sandali po. Hello, Kuya? Nancy, pagpunta ka rito sa ospital. Bakit? Ano nangyari? Si Elson, na-aksidente. Oh, Diyos ko! Ang asawa ko! Please proceed to the emergency room right now. Nancy, Calling Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room right now. medyo okay na. Hindi na ganong masakit ang sugat ko. Oh, salamat na lang. At hindi grabe naging pinsala mo. Kung nagkataon masama ang naging lagay mo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sorry. Kasalanan ko, kaya ka na-aksidente. Wala kang kasalanan. Ang driver ng kotseng bumangga sa akin. Yun ang may kasalanan. Masyado siyang matuling magpatakbo. May kasalanan pa rin ako. Kung hindi ko sinaktan ang damdamin mo, hindi ka aalis ng bahay. Hindi ka madidisgrasya. Nancy, Patawad, Elson. Believe me. I love you. Napakahalaga mo sa buhay ko. Kaya pakiusap,
ka na magalit sa akin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pangako, itutuwid ko na ang nagawa kong mali. Ang babae ay dapat pasakop sa kanyang asawa. Maging tapat sa lahat ng aspeto ng kanilang pagsasama upang manatiling maningas ang kanilang pagmamahalan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ikaw na naman? Ano pa talagang kailangan mo sa akin? Bakit ginugulo mo ang buhay ko? Sandaling oras lang ang kailangan ko, Hasmin. At kapag naibigay mo yun sa akin, ako nang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lumilikha ng sariling kapalaran ng bawat buhay at patuloy sa paghanap ng katotohanan at kahulugan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Hasmin sa ating dulang sa kanyang panahon. Pre, yung babaeng pumasok sa gate ni na Miguel, sino yan? Si Yasmin yun. Yung nag-iisang anak nila ni Norma. Ganun ba? Magandang babae, ha? At matalino, paring Anton. Scholar ba naman sa isang sikat na state university? Ang alam ko, pre-law ang kinukuhang kurso. Uy! Bigat, no? Ibig sabihin, mahusay pala ang pagpapalakas sa kanya nila Miguel at Norma. Oo, pare. pero may pagkasuplada nga lang. O Ne? baka naman mali lang ako ng impresyon sa bata niya dahil sub-sub nga ang ulo sa pag-aaral. Manang-mana sa mga magulang na hindi na magawang makipagkapwa dahil sa sobrang abala sa kanilang maliit na kantin. Siguro nga, baka mali ka lang nakakala. Bakit, pare? Kursunada mo ba? Ha? Kursunada mo? Sige na yan naman eh. Kung ano ay papasok sa utak mo eh. Mano po, Nay? Oh, ba't ganyan ang itsura mo, Hasmin? Ba't... Sino ba kinainisan mo? Yun po kasing kainuman ni Mang Lito. Oh. Doon sa tindahan. Kumakatingin. Para na akong hubaran. O bakit hindi ba taga rito at hindi mo kilala sa muka? Parang Anton pong narinig kong itinawag sa kanya ni Mang Lito sa pagitan ng pag-uusap nila. Habang papalayo ako doon sa kanila. Anton? Kamong pangalan, anak? Opo. Bakit bigla po kayo namutla, Inay? Kilala po ba ninyo yung Anton na yun? Hindi. Paano ko makikilala yon? Hindi ko pa naman nakikita ang pagmumukha. Malaking lalaki po siya, Nay.
Malaki rin po yung pangangatawan, pero kayong manggi ang kulay ng balat. Kulot po yung buhok nun. Oh, Diyos ko. Ang mga descript yung sinabi ni Asmin. Si Anton nga kayang kainin mo na inilito sa tindahan. Kututong kutob ko. Nakalaya na si Anton. Alam mo, anak, kapag nakakasalubong ko yung batang yon, ay, gusto ko siya yakapin at halikan ng halikan. Pwede nyo na bang gawin yun, May karapatan kayo. Eh, anak, ayoko rin naman guluhin yung isip ng bata. Kaya kontento na akong nakikita na siya kahit papaano. Asmin, sandali lang. Sabi ko na nga ba, ako yung kanina pa sinusundan ng mamang to eh. At tinawag pa ako sa pangalan ko. Sige lang, lumapit ka para masubukan mong hapdin sa mukha mo ng pepper spray na hawak ko. Nasib, nakikiusap ako. Pagbigyan mo na ako. Gusto lamang kitang makausap kahit sandali. Oo, pero ubusin ko muna sa mukha mong pepper spray na to. Ha? Ay, ang karin ko ng mata ko! Tama na! Mabdi na mata ko! Aray ko! Pero tay! Nay! Nanganib na nga ang buhay ko sa taong yun. Hindi man lang ba kayo gagawa ng aksyon laban sa kanya? Ako na ang bahala. Pupunta ako sa bahay nila. Kakausapin ko sa tungkol sa ginawa niya. Tay! Ang gusto ko, ipablatter na lang natin siya. Para kung ulitin man niya yung ginawa niyang pangaharang sa akin kagabi, may dahilan ako para damputin na siya ng mga pulis. Anak, paubayan mo na sa tatay mo ang bagay na ito. Malulutas na ito. Maniwala ka sa kakayahan ng iyong ama. Pero natatakot nga po ako sa kaligtasan ko sa taong yun. Hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak nun. Paano kung may masama nga siyang balak sa akin? Lalo na narinig ko sa labas o kalalaya lang pala sa bilangguan. Isa lang ang tinitiya ko sa iyo, anak. Wala siyang masamang binabalak sa iyo. Kaya huwag mo siyang pag-isipan ng masama. Bakit ba ganun? Tayo naman Bakit mo sa pakiramdam ko, siya pang binibigyang katwiran ninyo ni Inay sa ginawa niya pangaharang sa akin sa dilim? O baka natatakot kayo sa kanya? Dahil isa siyang ex-convict. Ikaw, paring Anton, kung ano ba plano mo Basta kukunin natin siya sa parang hindi siya masasaktan. Ingatan mo, pare. Teka, kailan natin siya dudukutin? Bukas ng gabi. Abangan natin ang pag-uwi niya galing sa eskwelahan. Miguel, hindi tayo naging handa sa ganitong pagkakataon. Handa man tayo o hindi, talagang darating ang ganitong pagkakataon, Norma. Huwag naman sanang maging mapusok si Anton. Pero sino ba tayo para ipagkait ang kanyang mga karapatan? Teka, sandali lang! Bakit ba ginagawa niyo sa akin? Iwan niyo ko! Sumunod ka lang sa mga sasabihin namin. Hindi ka masasaktan, Asmin. Tama si Lito, Asmin. Para hindi tayo magkaproblema. Sumama ka sa amin ng maayos. Ikaw na naman! Ano ba talagang kailangan mo sa akin?
Bakit ba ginugulo mo ang buhay ko? Sandaling oras lang ang kailangan ko, Hasmin. Oh, At kapag naibigay mo yun sa akin, ako na ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Anton? Anton? Bakit ganyan ang ayos ng upo ko? Anong ginawa mo sa kanya? Sige na, pare. ha? Alisin mo na yung tape sa bibig ng anak ko. Saka sa mga kamay niya. Pagkatapos pwede ka na umalis. Kami na ina yung bahala sa kanya. Sige. Ikaw, huwag kang malikot, oh. Yan. Pare, abisuhan mo na lang ako ulit kapag may papatrabaho ka, ha? Yes. Teka lang. Apo? Anak? Anong ibig sabihin ng mga salitang yun na narinig ko mula sa inyo? Ako ang tunay mong ama, Hasmin. At ang iyong ina, isa ring bilanggong katulad ko. Pero minala siyang mapatay sa isang riot sa loob ng correctional bago sana siya lumaya. At ako, Apo. Ako ang lola mo. Alam mo bang sabik na ako mayakap at mahagkang ka? Hindi! Hindi totoo yung mga sinasabi ninyo! Ang gusto ko lang naman, kilalanin mo rin ako bilang isang magulang. Mahalin at irespeto. Katulad ng atensyon at paggalang na ibinibigay mo kina Miguel at Torma. Yun lang ang tangi kong gustong madama, anak. Tama ang iyong ama, Apo. Sapat na sa aming kilalanin mo kami na kahit konti, magkaroon din kami ng puwang sa puso mo. Dati rin kaming mga bilanggo ng tatay mo, Hasmin. Magkakasama kaming nasangkot, dina Anton. At ng iyong ina sa isang syndicated staff. Nauna lang kaming lumaya sa kanila dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ayun nga, pinaubaya kanila sa puder namin. At nalungkot din ako nung mabalitaan ko yung pagkakapatay sa iyong ina sa loob ng koreksyonal. Ang sakit. Dahil kung paano ko palang binubuo ang pagkatao ko. May madilim na bahagi pala ng buhay ko sa nakaraan na parang multong nakasubaybay sa akin ang hindi ko alam. Wala namang mababago sa mga pangarap mo. Ngayong alam mo na ang katotohanan, anak. At wala ring mababago sa panig namin ng iyong itay. Sa pagmamahal na inukol namin sa iyo. Ikaw pa rin ang pinag-aalayan namin ng aming mga pagsisikap. Kung sana nga madali pa rin ako makapamumuhay sa kabila ng aking mga natuklasan. Parang nagulo na sa akin ang lahat. Pakiramdam ko, punong-puno ang utak ko ng mga negatibong kaisipan. Hasmin? Anak? Dumating po ako sa realisasyon na napakapalad ko pala. Dahil may mga taong kagaya ninyo na nagmamahal sa akin. Gusto ko pong magsimula tayo ng magandang ugnayan. Kasama po si Lola. Itay. Totoo ba yung narinig ko? Apo? Na ngayon ay mayayakap na kita ng totohanan at mahahagkan ang mahahagkan. Opo, Lola. Malaking bahagi po kayo ng pagiging tao ko. At hindi ko yung dapat ipagkait. Lalo na sa
sarili ko. Ang apo ko. Maraming salamat, anak. Pinaligaya mo kami ng lola mo. Wala kaming hinangad kundi ang mga ganitong sandali na makasama ka at mayakap. Kaya tagal naming inasam ang pagkakataong ganito. Hindi na po ako mawawaglit sa inyo ni Lola, Itay. Oh, Dahil kasama ni na Tatay Miguel at Nanay Norma, iisang pamilya na po tayong lahat. Sama-sama po nating tatanawin ang isang bagong hinaharap. Ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay pagtanggap, kung saan ang mga sangkap nito ay mahalaga sa pagpapatatag ng mga damdamin upang matugunan ang mga katulad din na damdamin ng ating mga binamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. May dahilan pa ba para mabuhay ako? Napakasakit. Tuwing nakikita ko ang mga damit pambata na binili ko para sa kanya, lalong nadudurog ang puso ko sa pamumulila. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba muling maitatawid ang buhay sa bagong kabanata nito? Pagkaraan ng isang trahedya. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sandra sa ating dunang sa kanyang panahon. Diyos ko! Sandra! Saan ka pa pupunta at sumugod ka sa malakas na ulan? Wala ka malaman dalang payong! Nana Carmen, mga nganak na po yata ako. Panay ang hilam ng tiyan ko. Sakit-sakit na po. Mabuti pa tatawag ako ng tricycle para maihatid ka sa pinakamalapit na ospital. Sa itsura mong iyan mo mga nganak ka na nga eh. Opo. Ihatid niyo ako doon kay Roseldo sa paanakan. Ay, oo nga pala. Sa paanakan ni Rosel. Mas mainam na doon ang kita dalhin. Teka, sandali Sandali lang. Kakawayan ko na yung paparating na tricycle. Berel, Tayo na. ipaalam ko lang sa iyo na nanganak na si Sandra. Inihatid siya ng Nana Carmen mo sa paanakan ni Rosel kaninang umaga. Oh, nanganak na pala eh. Ano pa problema ron, Tata Ramon? Hindi ka ba muna tatayo dyan sa pagsusugal para silipin ang asawa at anak mo? Alam mo, mas malaking problema kapag tumayo ako rito. Dahil hindi ko na mababawing talo ko. Kaya pwede ba, kung ayaw niyong mabastos ko pa kayo, umalis na kayo. At huwag niyo nang pakialaman ang pagsusugal ko rito sa lamay.
Ang bilis mo lang ng anak Hindi ka pinahirapan ng baby girl mo. Babae pa lang anak ko, Rosel. Oo. At ang lusog niya, Sandra. Normal ang timbang niya pagkapanganak mo sa kanya. Mula kasi nung pinagbuntis ko siya, hindi naman ako nakapagpatingin para sa prenatal check-up. Dahil wala akong pera. Kaya nga ako, kapag nakapanganak na ako, tsaka ko lang malalaman kung babae ba o lalaki yung magiging anak ko. Oh, siya. Alam kong pagod ka pa mula sa pagle-labor. Magpahinga ka na muna. Maya-maya lang, itatabi ko na sa iyo ang anak mo. Nahihiya man ako sabihin sa'yo, Rosel, pero tatapatin na kita. Wala akong perang pambayad sa pagpapanak mo sa akin. Kinapalan ko na lang talaga yung mukha ko na dito ako magpahatid sa klinik mo kay Nana Carmen. Wala kang dapat alalahanin, Sandra. Kung yung iba nga tinutulungan ko. Ikaw pa, nakababata at kaibigan ko. Kaya wag mo nang stressin ang isip mo kung saan ka kukuha ng pambayad. Dahil nauunawaan kong katayuan mo. Maraming salamat. Napakabuti mo sa akin, Rosel. Mula nung maliliit pa tayo hanggang ngayon. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Ramon. Huwag mo nang sinisita si Berhel sa mga kabalastugan niya. Sasagutin ka lang na pabalagbag ng taong yun. Alam mo naman, walang modo yun Saan ka nga nakakita na nakapanganak na't lahat yung asawa, hindi pa rin sinisilip doon sa paanakan. Samantalang ilang araw at gabi na pala nakababad doon sa sugalan doon sa lamay. Kaya nga, Ikako, huwag mo nang pag-aksaya ng oras ang hudas na yun. Si Sandra na lang ang tulungan natin. Kung ano man tulong ang maibibigay natin. Lalo na nga ngayon, may anak na siya. Buong akala ko dahil nagkaroon na tayo ng anak, magbabago na yung mga pananaw mo sa buhay, Verhel. Bakit ba binabatay mo sa pagkakaroon natin ng anak ang mga kilos ko, Sandra? Ang kulit mo rin, ano? Pilit mong binabago yung buhay na nakasanayan ko. Pero ako talagang hiniling ko sa Diyos na biyayaan tayo ng anak na magbibigay kahulugan sa ating mga buhay at bubuo sa atin bilang mga magulang. Puro ka drama. Bahala ka na nga sa mga ilusyon mo. Naaalibad pa rin ako sa mga sinasabi mo. Diyan ka nang bisit ka. Verhel! Sandra, heto. Dinalang kita ng sinabawang isda sa malunggay. Mainam nga sitong sabaw ng malunggay para sa nagpapasusong kagaya mo. Para mas dumami pa gatas mo. Maraming salamat po, Nana Carmen. Masyado na po talaga akong nagiging abala sa inyo. Lalo na ngayong nanganak pa ako. Huwag mo isipin yun. Ang mabuti pa akin na muna yung anak mo, ha? Kakargahin ko muna para makakain ka. Umahagikik na pala, no? Opo. At ang bilis na rin po niyang gumapang. Ay, bantayan mo na siyang mabuti, Sandra. Alam mo ha, kapag gumagapang na ang bata, kung saan na makakarating yan, abay, delikado na. Wisit na Sandra yun. Kinabi pala sa akin ang perwisong batang ito. Nasira tuloy ang tulog ko. Nasa bababae yun. Sandra! Sandra!
magising si baby, matatapos ko na yung mga planchahin ito ni Mrs. David. Ilang kobre kama lang naman ito. Ay! Ano yun? Parang may naririnig akong pagkalos ko sa taas. Papunta sa may hagdan. Naku, Diyos ko! Ang anak ko baka nagising na. Gumapang papuntang hagdan. Ay! Diyos ko! Ang anak ko! Nahulog sa hagdan! Sandra, 6 na buwan nang nakakaraan mula nang mamatay ang anak mo. Pero patuloy ka pa rin sa pagpapabaya sa kalusugan mo. Sabi ni Nana Carmen, hindi ka na raw halos kumakain. Tingnan mo, malaki nang inihulog ng katawan mo. May dahilan pa ba para mabuhay ako, Rosel? Napakasakit. Tuwing nakikita ko yung mga damit o pambata na binili ko para sa kanya, lalong nadudurog ang puso ko sa pangungulila. Pakiramdam ko, kailangan mo na ng profesional na tulong sa sitwasyon mo. Gusto kong puntahan mo ang address na ito, ha? Ito, nakasulat dito. Makakatulong sa iyo ang taong dadatnan mo doon. Ang gusto ko ngayon din. Sana mamatay na rin ako, Rosel. Mamatay na rin ako! Ikaw pala, Verel. Tata Ramon, pwede po ba akong tumuloy? Oo naman. Noon pa naman bukas ang pinto namin ng Nana Carmen mo para sa inyo ni Sandra. Ay, halika, pasok ka. Maupo ka. Salamat po. Ang totoo po, kaya ako naririto. Hindi ko na rin po kayang pamimigati sa pagkamatay ng aming anak ni Sandra. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang ganitong damdamin. Naroroon ako sa tabi ng anak ko, pero mas pinili kong matulog dahil sa kalasingan ko. Sino ka? Anong kailangan mo? Magandang araw po. Hinahanap ko po si Dr. Sid Galvez. Sabi po nung kaibigan kong si Rosel, dito ko siya matatagpuan. Si Rosel, yung kumadro ng may maternity clinic sa Tondo? Opo, siya nga po. Pasensya ka na. Pero matagal na akong huminto sa pagpapractice sa aking profesyon. Doktor, para niyo na pong awa. Kailangan ko po ng tulong niyo. Namatay po ang anak ko dahil sa kapabayaan ko. Hindi ko siya nailigtas na mahulog sa hagdan namin. Ang nararamdaman ko po ngayon, wala na akong kabuluhan. Hindi dahil tama o mali. Pero iyon ang ginagawa natin. Hindi natin matanggap ang katotohanan sa kabila ng isang trahedya na pilit nating hinahanapan ng dahilan. Kaya ang ating mga emosyon palaging naghahanap ng masisisi sa pangyayari. Ang hindi maganda, ang mga sarili natin ang madalas nating sisihin.
sana ako sa'yo. Maaga kasi akong magre-report sa construction site. Natanggap kasi akong ceiling installer. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Virgel, mabuti pa. Kumain ka muna bago umalis. Mainam ng may laman ang sikmura mo. Sandra, pwede pa kaya tayong magsimula ng isang panibagong buhay? Bakit hindi? Siguro nga, may mga bagay na hindi natin makukontrol. Pero sa sandaling matanggap natin ang mga pangyayari, mas madali nating makakalimutan ang hatid na kirot ng masasakit na sandali. Magsasama pa tayo sa susunod na mga panahon. At pangako, lahat gagawin natin ang magkasama. Hindi ka na mag-iisa. Sa paglalakbay sa buhay, hindi natin maiiwasang makaharap ang iba't ibang antas ng mga paghihirap at dagok. Ang mahalagay kung papaano natin tinutugon upang malagpasan ang mga ito sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.